Guys, ito yung 75 gallon ko na dati pa. So yan, nalinis ko na para mailipat yung ibang mga isda dito. Then, lalagyan ko muna siya ng asin. Ito, yung nabibili lang sa tindahan. Then, bumili lang ako ng 5 pesos. Then, ilalagay ko siya dito. I-scrub dun sa mga glass para na rin na mamatay yung mga natira pang hindi ko naalis na mga algae o yung lumot. Guys, ito nga at kaya hihilamusan ko ng asin para nga yung mga natira mga lumot ay hindi na tumubo. Okay, so yun mga kapisda, ayan, nalagyan ko na siya ng asin. So yung asin kasi, yan, nakakatanggal nga ng mga algae o yung mga lumot. So yan, ibababad ko muna siya, siguro kahit mga 1 oras. Yan, para lang mas kumapit dun sa mga side, sa mga glass para ayan, mamatay yung mga lumot-lumot. Ayan. Yun, after 1 hour mga kapisda, ito, pwede ko na siyang banlawan, then isi-set up ko na. Bala ko dito na lang ilagay yung sump na nabigay sa atin, then lalagyan ko siya ng submersible pump na 25 watts na submersible pump. Then mga kapisda, ito babanlawan ko na. And ang gamit ko lang dito ay yung tap water o yung tubig galing sa gripo. Kaya mamamatay yung mga beneficial bacteria. Then guys, ito nga pala pinanlilinis ko. Tap water lang siya or yung tubig gripo. Pero ang ilalagay ko dito na tubig ay yung stock water ko na nando sa ibaba. Okay mga kapisda, at ito re-refillan ko na ng tubig. So ito nga yung sinasabi ko na galing dun sa stock water. Doon sa ibaba meron akong stockan ng tubig doon. Then ito yung tap water. Ito lang yung ginagamit kong panlinis. So yan, i-refill ko muna ng tubig. Then ilalagay ko na dito yung sump at yung submersible pump. Then lalagyan ko na rin ng mga medyas. Guys, ito yung sump na galing dun sa isang kaibigan natin at kasama yung dalawang 75 gallon. Ito ko na muna gagamitin sa dati na nating tank. Then ito guys yung mga ilalagay ko na medyas. Meron tayo dito mga ceramic ring, then mga lava ring, at ito yung may mga porous. At yun, pagbubukod-bukurin ko muna yung iba-ibang kulay para mas magandang tingnan. Okay mga kapisda, at ito nalagyan na natin tubig. Okay na muna yung pagitan niya sa taas ng tubig. Then nalagay ko na din ito yung mga medyas. So sa una, meron ako nilagay na mga foam. Then ito yung mga medyas, yung mga ceramic. Then sa dulo, ito pinaglumaan lang. Nilagay ko na lang din dito filter wool para mas masala yung mga maliliit na debris. Then guys, ito na, lalagay ko na yung submersible pump na 25 watts to. So nakita ko naman yung kung gaano kalakas yung flow niya. Then susubukan natin ditong ilagay kung hindi mag-overflow or hindi aapaw yung sump natin. Guys, ang ganda at ang lakas ng ganitong submersible pump. 25 watts lang yung binili ko at goods naman siya. Then, saksak na natin. Okay, so yun mga kapisda, umandar na. Kaso, sobrang lakas niya. Halos lumagpas siya dito. Kailangan pala lagyan ko pa dito ng isang elbow. Hanap ako ng isang elbow para pababa yung tulo niya. Pero check muna natin kung mag-overflow or kung aapaw yung pinakatubig dito sa sump. Okay mga kapisda, ito nakapulot pa ako ng isang elbow. So ito nagamit ko na rin. Luma na to. So ilalagay ko lang dito sa pinaka ano natin yung galing dun sa pump. Kaya ayaw makabit. Yun. Wait lang. Okay, yun. Nailagay ko na yung elbow. So yan, pababa na yung tubig na. And goods naman mga kapisda yung flow ng tubig niya. Ito hanggang dito lang yung pinaka level ng tubig, mataas pa, hindi naman siya nag-overflow. So sakto lang din, 3/4 kasi yung tubo natin kaya malakas naman yung bagsak niya. Okay, so yun mga kapisda, done set up na tayo dito sa 75 gallon. At ang dapat talaga dito, maghihintay muna tayo ng 3 weeks
to 6 weeks bago siya ma-cycle. So ang gagawin ko na dito, hintayin muna natin kahit mga 24 hours lang na ma-cycle. Then bukas may gagawin ako dito para makatulong at para mapabilis na rin yung pag-cycle natin. Ang gagawin lang natin bukas, ito yung mga filter na to. So yan, mapapansin nyo, sobrang dumi. Ang gagawin ko dyan bukas, lalaban ko dito sa bagong setup natin para magkaroon na rin siya ng beneficial bacteria. At mga 2 to 3 days, pwede ko nang ilipat itong mga ibang isda na nandito, or kahit lahat muna ililipat ko dito. Then ang plano ko dito sa 50 gallon, bala kong ilagay dito yung isang flower horn. So yun, nasisikapan na kasi siya doon sa 20 gallon. Okay, yun lang muna mga kapisda, at update ko na lang uli kayo bukas kung ano pa yung iba pang mga gagawin ko dito sa bagong setup natin na 75 gallon. Happy fish keeping mga kapisda!